Hindi kailangang magpaputok ng baril ang New Zealand. Hindi nito kailangang magbigay ng mga armas sa Ukraine o direktang makipaglaban sa Russia. Wala sa mga iyon ang kinakailangan. Sa halip, matinding binanatan ng New Zealand si Putin at mga kasapakat, tinamaan ng Russia sa pinakamasakit na paraan. Nakakabaliw ang ginawa ng New Zealand para sa Ukraine. Nabasag nito ang Russia at triple ang problema ni Putin. Tinangga na sa laro ang mga operasyong cyber, mga iligal na paraan ng pagbabayad, at mga daluyan ng supply mula sa ikatlong bansa. Mahalaga ito para sa Ukraine. May paparating na bagong parusa na kakaiba sa mga nauna ng New Zealand. Noong Mayo, lumabas ang balita na nagpatupad ang New Zealand ng serye ng mga parusa na partikular na tumatarget sa humigit kumulang 20 individual at entidad na sinasabi ng bansa na sangkot sa ilan sa pinakamapaminsalang aksyon para suportahan ng Russia sa pananakop nito sa Ukraine. Inanunsyo ni Winston Peters, Foreign Minister ng New Zealand, ang ika-35 serye ng parusa laban kay Putin dahil sa pananakop ng Russia. Ngunit hindi lang ito tungkol sa pagpaparusa sa pagkakataong ito. Itong bagong serye ng parusa ay ginawa para labanan ang masasamang elemento na nagpapahintulot sa cybercrimes at pananakop na hindi mangyayari kung wala ang mga tinatarget ng New Zealand. Tinatarget ang mga operator ng cyber platform na nagpapahintulot sa mga hacker at cyberkriminal ng Rusya. Pati ang mga tagapagbigay ng alternatibong serbisyo sa pagbabayad ang tumulong sa Rusya na makaiwas sa mga parusa at restriksyon ng tradisyonal na payment platforms. Pinupuntirya ng New Zealand ang mga ikatlong bansang nagsisilbing tagapamagitan para sa Rusya sa pagbili at muling bentahan ng mga piyesa at gamit na hindi na kayang direktang mabili ng Rusya. Napahamak si Putin kahit walang pinaputok na bala ang New Zealand. Tatalakayin natin ang tatlong target na kategorya ng bagong sanctions package ng New Zealand. Nilinaw ni Peters kung bakit pinuntirya niya ang 20 individual at entidad na tiyak magugulat makita sa bagong listahan. Ang mga umaabuso sa mga online platform para suportahan ang digmaan ng Rusya laban sa Ukraine ay mahaharap sa parusa at sanctions, ayon kay Peters. Tinatarget din natin ang infrastruktura ng pagbabayad na tumulong magbigay daan sa digmaan ng Rusya laban sa Ukraine. Ginagawa ng New Zealand ang bahagi nito para buwagin ang military-industrial complex na nagpapatakbo sa digmaan ni Putin. Tinatarget ng New Zealand ang masasamang elemento mula Iran at North Korea at pinalalawak ang mahigit 2,000 sanctions sa pamamagitan ng pagtutok sa supply chains at platform providers ng Russia. Kung pag-uusapan ang pagpapatuloy, sunod-sunod at matindi ang mga sanction packages na inilalabas ng New Zealand nitong mga nakaraang buwan. Noong Pebrero, nagpatupad ang bansa ng bagong sanctions laban sa 23 individual at 13 kumpanyang mula Russia at Iran. Sinamantala rin ng New Zealand ang pagkakataon para patamaan si Putin sa usapin ng langis, kasunod ng European Union sa pagtakda ng bagong price cap na $44 at 10 sentimo sa langis ng Russia. Para lalong masaktan, ginamit din ng New Zealand ang round ng Pebrero para isanksyon ang 100 barko na bahagi ng shadow fleet ni Putin. Nung pagkakataong yon, ang mga individual at entidad na tinarget ay mga miyembro ng mga ahensya ng intelihensya ng Russia, 3 mamamayang Iranian, kabilang ang isa na sangkot sa paggawa ng mga drone, at ang mga leader ng cryptocurrency exchange ng Garantek. Tumutulong ito sa Russia na magkapundo para sa pananakop sa Ukraine. Ang bagong sanctions ng New Zealand ay dagdag sa pagtuto nila sa crypto at financial na gawain ng Russia. Pero may ginagawa pa silang iba. Sa puntong ito, maaaring may ilang tanong ka. Pinakamahalaga sa mga ito, ang pinakahalata. Bakit mahalaga ang mga sanksyon na ito? Makatuwirang tanong yan. Ang 20 bagong sanksyon ng New Zealand ay tila maliit lang. Lalo na't ayon sa ulat ng Castellum AI, ang Russia ang may pinakamaraming sanksyon sa buong mundo. Si Putin, ang kanyang mga kasamahan at ang mga tumutulong sa Russia sa kanilang pananakop ay humaharap na sa 26,665 na sanksyon, kung saan 23,900 at 60 dito ay ipinatupad mula nang magsimula ang pananakop sa Ukraine. Bakit dapat magkaroon ng malaking epekto ang dagdag na 20? Depende sa target ng New Zealand sa ika-35 nilang pakete. Dahil dito, makikita ang epekto ng pagbabago. Hindi na lang ang mga pangunahing personalidad ang pinapatawan ng mga sanksyon na yon. Tinatarget na ng New Zealand ang sinumang tumutulong sa Russia sa pagtatangkang magsagawa ng hybrid warfare laban sa Ukraine. Magsisimula tayo sa mga sanksyon laban sa cybercrime. Habang laging balitang armas at tauhan ng Russia sa Ukraine, mas malaki ang pinsala ng mga cybercrime group ng Russia sa Ukraine. Ang mga grupong iyon, bagamat magkahiwalay, ay may isang layunin: ang lubusang pagpapahina
at tuluyang pagkawasak ng mismong himaymay ng mga cyber network na nagbibigkis sa Ukraine. Anumang tumutulong para maging buo at matatag ang Ukraine bilang isang bansa ay tinatarget nila. Mula sa mga sistema ng lohistika hanggang sa mga rehistro ng estado at mga network ng enerhiya. Tinututulungan ng mga cybercriminal si Putin na panatilihing walang alam ang mga mamamayan ng Ukraine, minsan ay literal na nasa dilim, at nagpapakalat din sila ng maling balita sa kanluran para mabawasan ang suporta ng Ukraine mula sa mga kaalyado. Palihim na kumikilos at laging hindi nagpapakilala. Sinamantala ng mga kahina-hinalang cybercriminal na ito ang mga nakatagong Internet Protocol o IP address at mga plataporma na nagbibigay sa kanila ng anonymous na access sa command service, ayon sa ulat ng Newsky. Ang ganitong plataporma ang target ng New Zealand. Kung mananatiling nakatago ang mga cybercriminal, gagawin ng New Zealand ang lahat ng makakaya nito para pahirapan ang kanilang operasyon sa pamamagitan ng pagtanggal ng kanilang mga plataporma. Tinutulak ng New Zealand ang mga Russian hacker na maghanap ng mas bago at mahal na paraan para malusutan ang mga proteksyong nakalagay sa mga sistemang nakabase sa web ng Ukraine. Walang magawa ang mga nabigong hacker. Iyan ang punto. Ang mga Russian hacker nitong 4 na taon ay labis na nakakasira. Hindi lang sa Ukraine, kundi pati sa buong kanluran. Hindi lang basta lumitaw ang mga cybercriminal nang sinalakay ni Putin ang Ukraine noong Pebrero 2022. Matagal na silang gumagalaw bago pa man, nagsimula na silang magpatupad at pinuhin ang kanilang mga taktika noong unang kampanya ng agresyon ng Russia laban sa Ukraine noong 2014. Bago pang ganap na pananako at noong Enero 2022, ginagamit na ng mga hacker ang mga platapormang pinatawan ng parusa ng New Zealand para maglunsad ng cyber attack sa critical na infrastruktura ng Ukraine, ayon sa Atlantic Council. Simula noon, lalong tumindi ang cyber war ng Russia laban sa Ukraine at mga kaalyado nito. Kadalasan, sinasamahan ng Russia ang pisikal na pag-atake ng cyber operations gamit ang malware, phishing at disinformasyon para makapasok sa mga sistema at pahinain ang depensa ng Ukraine bago ang drone at missile attacks. May sarili ring hukbo ng mga cyber warrior ang Ukraine na sumusubok na ipagtanggol ang kanilang sarili laban sa mga hacker ng Russia habang nagsasagawa rin ng sarili nilang mga cyber attack. Tinawag na IT Army, ang mga hacker ng Ukraine ay hindi sentralisado at walang tigil na nagtatrabaho upang mapigilan agad ang Russia. Hindi ito sapat. Kitang-kita sa dami ng cyber attack ng Russia sa Ukraine noong 2026. Ayon sa Newsky, iniulat ng International Cybercrime Monitoring Centers na tumaas ng 34% ang mga cyber attack laban sa mga pasilidad ng Ukraine sa unang quarter ng 2026 kumpara sa parehong panahon ng 2025. Karamihan sa mga pag-atake ay nagmula mismo sa Russia o mula sa mga ikatlong bansa na nagbibigay ng technical na suporta sa mga hacker ni Putin. Ang nakikita natin dito ay ang Russia ay umaasa sa isang estratehiyang gumagana para sa kanila. Ang pinakabagong mga parusa ng New Zealand ay idinisenyo upang alisin ang mga kagamitan na ginagamit ng mga Russian na cybercriminal na dapat ay magpapababa ng bilang ng mga cyber attack na kailangang harapin ng Ukraine. Hindi lang Ukraine ang dapat mag-alala sa mga hacker ng Russia. Nagiging seryoso ito dahil pinalalawak ng Russia ang saklaw ng kanilang mga cybercrime upang saklawin ang malaking bahagi ng kanluran. Bago tayo magpatuloy, pinapanood mo ang Military Show. Marami pang ganito, kaya siguraduhin mong mag-subscribe sa channel kung may natutunan ka sa aming mga nilalaman. Kung ang cyber campaign noong 2014 sa Ukraine ay parang pagtatanim ng binhi, lumago ng mga iyon at naging mapaminsala pagsapit ng 2026. Ayon sa University College London, posibleng ang digmaan sa Ukraine ang unang ganap na cyber war sa mundo. Ayon sa kolehiyo, matagal lang may hacking at cyber attack tuwing digmaan. Ngunit sa Ukraine at kanluran, mas organisado na ngayon ang cyber campaign kaysa dati. Para sa nag-aalala, matindi ang posibleng kahihinatnan ng cyber war. Sabi ng papel ng kolehiyo, ang pagkantala sa power grid, pamilihang pinansyal o komunikasyon ng militar ay maaring magdulot ng kaguluhan, pagbagsak na ekonomiya o malawakang pagkawala ng buhay. Dagdag pa rito, ang bilis, pagkakubli ng pagkakakilanlan at pandaigdigang abot ng cyber attack ay nagdadagdag sa pakiramdam ng pangamba dahil sa mga salik na ito ay mahirap matukoy kung sino ang umatake at mahirap din tumugon agad. Ang kahirapan sa pagtugon ang pangunahing problema. Nararamdaman din iyon ng kanluran tulad ng nararamdaman ng Ukraina. Iminamungkahi ng King's College London ng kampanyang cyber ng Rusya ay isang banta sa mismong pundasyon ng demokrasya. Ang mga hacker na sinusuportahan ng Estado ng Rusya
ay napapakalat ng maling impormasyon sa buong kanluran sa pamamagitan ng social media at mga katulad na channel, habang sabay na inilulunsad ang mas direktang mga pag-atake laban sa mga institusyong nagpoprotekta sa demokrasya ng kanluran. Ayon kay Kaja Kallas, Vice-Presidente ng European Commission, ang information space ay isang geopolitical na laranan ng labanan at mahirap itong pabulaanan. Mula Nobyembre 2020 hanggang Nobyembre 2024, may 505 insidente ng tinatawag ng King's College na Foreign Information Manipulation and Interference, FIMI. Ang mga insidenteng ito ng FIMI na nangyari sa bilis na halos 1.4 kada araw ay tumarget sa 322 organisasyon sa 70 bansa. Kasama rito ang paglikha ng 68,000 piraso ng nilalamang may disinformasyon at paggamit ang 38,000 channel o account sa 25 iba't ibang plataporma. Saklaw lang ng FIMI ang disinformasyon, pero sapat na ang numerong ito para ipakita ang laki ng operasyon ng cybercrime at hybrid hacking ng Rusya. May liin na digmaan laban sa kanluran, lalo na sa European Union. Ang cybercrime ay bahagi lang ng mas malawak na taktika, mula sa botahe hanggang paglabag sa airspace na layong saktan ng Ukraine. Paano? Ginagamit ng Rusya ang cyber na estratehiya para parusahan ng mga bansang sumusuporta sa Ukraine. Dahil sa tindi ng tuloy-tuloy na parusa, isipin nilang ang pagsuporta sa Ukraine ay mas mabigat na kaysa sa halaga nito. Sa ideya ng sitwasyon ni Putin, sapat ang kaguluhan ng kanyang mga hacker para umatras ang mga kaalyado ng Ukraine, na mag-iiwan dito na mahina at walang proteksyon. Pero hindi nangyari yon. Pinatunayan ng New Zealand. Mahalaga ang mga parusa laban sa Russian cybercriminals. Pero mahalaga rin ang menseng dala ng mga ito. Sabi ng New Zealand kay Putin, hindi sila kayang manipulahin ng Russia para hindi suportahan ng Ukraine kahit walang putok ng bala. Bukod pa rito, tinatarget ng New Zealand ang mga platform na nagpapahintulot sa cybercrime ng Russia. Lalawak ang mga krimeng ito at tataas ang gastos na nagpoprotekta sa Ukraine at tumutulong sa mga kaalyado nito para hindi maubos ang suporta na gustong pigilan ni Putin. Lahat ng ito ay tatama kay Putin. Maghahanap ng bagong plataporma ang mga cybercriminal niya para sa hybrid warfare. Pero ang mas malaking problema para kay Putin ay ginamit din ng New Zealand ang kanilang mga sanction para targetin ang mga payment channel na ginagamit ng Russia para iwasan ang mga sanction. Iniulat ng New Sky na naglunsad ang New Zealand ng mga sanction laban sa kumpanyang nagbibigay ng alternatibong solusyon sa pagbabayad sa Russia. Ayon sa ulat, lining ng mga alternatibong iyon na bigyan daan ng Russia na makaiwas sa tradisyonal na pagbabangko at mabayaran ang mga iniluwas nito. Ang parang kinikita ng Russia sa pamamagitan ng mga alternatibong gateway na ito ay hindi may iwasang mapunta sa makina ng digmaan ni Putin, kung saan ginagamit ito para bumili ng mga bahagi na kailangan ng Russia para sa kanilang mga armas mula sa mga ikatlong bansa. Malalaman pa natin ang karagdagang impormasyon tungkol sa mga bansang yon. Pero malinaw ang direktang ugnayan ng mga tinatarget na payment platform at ng sakit na dulot ni Putin sa Ukraine. Matagal nang itinutulak ng Russia ang paggamit ng ibang payment platform dahil kailangan nila ito. Hinaharangan ng Western sanctions ang Russia na tumanggap ng bayad mula sa ipinagbabawal na produkto kapag dumaan ito sa tradisyonal na bangko. Noong 2017 nabuo na ng Russia ang System for Transfer of Financial Messages, SPFS, bilang alternatibo sa SWIFT. Ito ay platapormang nakasentro sa Russia na ayon sa ulat ng AA, 4 na raang institusyong pinansyal na ang gumamit pagsapit ng 2023. Gumawa ang Russia ng Mir platform bilang kapalit ng Visa at Mastercard at naglaan ng resources para sa BRICS Bridge e-payment platform. Hindi nagbabago ang mensahe ng Russia. Dapat madagdagan ang mga transaksyong hindi dolyar o euro. Oo, alam ni Putin na mas madaling i-freeze ang mga salaping kanluranin kaysa sa mga salaping gustong gamitin ng Russia. Sa usaping pera, tumutok ang Russia sa cryptocurrency mula nang simula ni Putin ang pananakop. Matatagpuan sa Moscow ang Federation Tower na ayon sa Forensic Archive ay may pinaka-advanced na network para umiwas sa mga sanksyon. Ayon sa archive, ang laman ng Tor na ito ay nagbigay sa Russia ng $200 bilyong na suportang pinansyal hanggang Oktubre 2025. Nagawa ito dahil sinusuportahan nito ang network ng kahinahinalang crypto transaction gamit ang privacy mixes. Sa madaling salita, nilalaban ng Russia ang maruming pera gamit ang crypto. Ginagawa itong hindi matunton habang dumadaan sa shell company para ipambayad sa Russia mismo o ipambili ng kailangan nito mula sa mga ikatlong bansa. Walang silbi ang mga sanksyon sa ganitong crypto network.
Sinusubukan itong kontrahin ng New Zealand sa ika-35 nilang malaking pakete laban kay Putin. Sa pamamagitan ng papapataw ng sanksyon sa isang mahalagang plataporma, ipinapaalam ng New Zealand sa lahat ng maaring gumamit ng platapormang iyon para magbayad o tumanggap ng bayad mula sa Russia na hindi nito papayagan ang pag-iwas sa mga sanksyon. Hindi kailangan ni Putin yon. Ayaw niyong maapektuhan ng mga paraang ginagamit ng Russia para magbayad at tumanggap ng bayad dahil inilugmok na niya ang bansa sa malalim na krisis pang-ekonomiya. Ayon sa Reuters, lumiit ng 0.3% ang ekonomiya ng Russia sa unang quarter ng 2026 na siyang unang pagliit na nakita sa Russia mula noong 2023. Iyan ay sintomas ng mas malalaking problemang pang-ekonomiya na nagdulot ng krisis sa pamumuhay at paghina ng negosyo sa Russia habang itinataya ni Putin ang halos lahat sa kompleks ng industriyang militar. Pinatunayan ng ibang bansa na epektibo ang paraan ng New Zealand. Noong 2025, nagpatupad ang Canada at Australia ng kaparehong parusa at na-freeze nila ang ari-arian na mahigit $180 milyong ayon sa New Sky. Sana makuha rin ng New Zealand ang parehong resulta. Kung tutusin man lang, naputon na naman ang isa pang paraan na ginagamit ng Russia para mabayaran. Habang mas maraming paraan ang isinasara, lumalala ang epekto sa ekonomiya ng Russia. At kung walang pera, hindi makakapagbigay si Putin ng mga armas at kagamitan na kailangan ng kanyang mga sundalo sa larangan ng labanan. May mga aktor mula sa ikatlong bansa na pinurusahan ng New Zealand, gaya ng napag-usapan natin kanina. Ginagamit nila ang alternatibong payment platforms ng Russia para magbayad at mabayaran ni Putin at mga kasamahan niya. Maaring may third-party hacker din ng Russia laban sa banta sa Ukraine. Pero kung saan, nagdudulot ng pinakamasamang epekto ang mga individual at entidad mula sa ikatlong bansa na pinatawan ng parusa ay sa pagbibigay daan kay Putin ng suportahan ng militar ng Russia sa pamamagitan ng pagbibigay sa kanya ng access sa mga komponenteng kailangan ng Russia para bumuo ng kanilang kagamitan. Ganito ito gumagana. Kailangan ng Russia ng maraming materyales at komponent, lalo na sa paggawa ng missile at makabagong gamit sa digmaan. Mahalaga ang rare earth mineral, software at microchip sa makinaryang militar ng Russia. Kaya natural lang na pinapatawan ng parusa ng ibang bansa ang ganitong produkto. Dahil hindi direktang makabili ng mga materyales na ito, madalas umaasa ang Russia sa mga ikatlong bansa para bilhin ang mga ito at pagkatapos ay ibenta sa Russia. Bumibili ang ikatlong bansa na parang para sa kanilang gamit. Pagkatapos, ibinebenta nila ito sa Russia. Kadalasan ay may insentibo dahil mas mataas ang bayad ng Russia kaysa sa karaniwang presyo ng produkto, na nagpapahintulot kay Putin na iwasan ang mga parusa. Dito papasok ang mga alternatibong plataporma ng pagbabayad. At hindi na rin nakakagulat, nakasali rin ang mga cyberkriminal ng Russia sa pagtatago ng tunay na kalikasan ng mga transaksyon ito. Hindi palaging ang mga ikatlong bansa mismo ang dapat sisihin. Maliban na lang siguro sa pagpapadali nila para sa mga tao at entidad na gawin ng ganitong uri ng mga transaksyon. Hindi lahat ng bansang kasama sa supply chain ng Russia ay katulad ng Iran at North Korea na direktang tumutulong sa Russia. Ang mga mapagsamantalang tao o negosyo sa ikatlong bansa ay bumibili mula sa mga bansang napapataw ng parusa at ibinebenta ito para kumita. Kaya sila ang pangunahing taga-suporta ng pananakop sa Ukraine. Lahat ng ito ay malabo at sinadya talaga. May shell company, shadow fleet na barko at cryptocurrency na kasali. Tulad ng ibang parusa sa ika-35 paket, direktang New Zealand sa pinagmumulan at nilalampasan ng kalituhan. Pinatawan nila ng parusa ang mga individual at entidad na bahagi ng Third Country Trade Network ng Russia. Tinutumbok ng New Zealand ang mismong bulsa ng mga pinatawan nila ng parusa na siyang layunin. Kung layunin ay mas malaking kita sa Rusya, sapat na ang mas mataas na bawi kaysa kita, gamit ang parusa para alisin ang third country enablers ng Rusya. Tungkol ito sa pagsasara ng daan para sa Rusya. Sa simpleng pagpirma at maikling pahayag, tinamaan ng New Zealand ang cyber arm, pinansyal na network at lihim na supply chain ng Rusya sa buong mundo. Napuruhan ng husto si Putin. At ngayon, malamang na naghahanap na ang New Zealand ng susunod na mga individual at entidad na maaari nitong patawan ng parusa. Hindi kailangang gumamit ang dahas ng New Zealand laban kay Putin, habang ang ibang bansa gaya ng Sweden ay nagbibigay ng mas direkta at militar na suporta sa Ukraine. Dumating na sa Ukraine ang mahiwagang sibat ni Odin, ang Gongnir, at winawasak nito ang puwersa ng Russia. Panoorin ang aming video para malaman kung ano ang Gongnir at bakit ito mahalaga sa Ukraine. At kung nagustuhan mo ang video na ito, siguraduhing mag-subscribe ka sa The Military Show para makita pang iba naming mga ulat tungkol sa ginagawa ng mga kaalyado ng Ukraine upang ilagay si Putin sa kanyang lugar. At gaya ng dati,
Maraming salamat sa panonood.